Naku po mga kapatid, mukhang malaking gera ang nagbabadya, no? Nagbabala mga tol, ang North Korea na handa silang umatake sa South Korea mga tol. Kalahi din nila yan, no? Pinag-iba lang sila ng lugar, kumbaga sa Pilipinas, South and North, no? Ito naman, North and South, mga tol, no? Handa na daw silang umatake sa South Korea matapos akusahan ito ng pagpapalipad ng drones at pagpapakalat ng leaflet sa himpapawid sa Pyongyang, mga tol, no? Ay, nako po. At isa pa sa mga balita mga kapatid mamaya, Estados Unidos nagpadala daw ng mga missile system o anti-missile system sa Israel. No, yan ay parehong sa UNTV natin mga tol, mapapanood itong balitang to. Bago natin to simulan, ay wag mong kalimutan mag-subscribe, no, sa ating YouTube channel para maging part ka po at makakasama ka sa ating mga reaksyon na katulad nito. Wag mo rin kalimutan click ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong balitang binibigyan ng reaksyon. Tayo naman po ay nagko-komento at nagre-reaction lang. Pwede nyo ako samahan, mag-comment din kayo sa ibaba mga tol. So panoorin na natin tong balitang to. Naglabas ng utos ang North Korea sa kanilang military units malapit sa border na maging handa sa pag-atake. Nako, naglabas ang NOCOR mga tol, nagbanta ng pag-atake. No, maghanda daw sa pag-atake mga kapatid. Alam naman natin mga kapatid, no, na itong NOCOR may mga kapanalig ding bansa yan, no, katulad halimbawa ng Russia, 'di ba? Kasama nila yan, kapanalig nilang bansa yan mga tol. Ang problema, etong South Korea meron din. 'Di ba? Meron ding kapanalig na bansa yan. So kapag ang ginawa ng NOCOR mga tol ay umatake, no, sa South Korea mga tol, hindi malabong magkakaroon talaga ng mas matinding labanan dahil nga sa mga makikitulong, makikisawsaw, mga ganyan mga bagay mga tol, no? Naku po. Ayon sa pahayag ng Defense Ministry, binalaan din ito ang South Korea na maaaring maabo ang kanilang buong teritoryo. Kasunod ng akusasyong pagpapalipad ng mga drones at paghulog ng mga leaflet sa kabisera nitong Pyongyang. Itinanggi ng South Korea ang paratang, ngunit nagbabala na parurusahan nito ang North Korea kung malalagay sa panganib ang kanilang mamamayan. Ako, gumanti sila ng babala mga tol dahil sa babala ng North Korea mga tol at inakusahan ang South na nagpakawala daw ng leaflets, no, doon sa Pyongyang mga tol. At ang gagawin daw ng North Korea mga tol ay aatake sila, no, dito sa South. At ang babala naman ng South, kapag ginawa niyan at may nangyaring hindi maganda sa amin, ay talagang matindi ang sasapitin nyo rin mga tol. Samantala, tinawag naman ng kapatid ni Kim Jong-un na suicidal ang babala ng South Korea. Nagugunawin ng North Korea kung sila ay umatake. Grabe, no? Gugunawin mga tol. Grabe. Hindi basta-basta yung gagawin mga tol. Pag sinabing gugunawin mga tol, talagang alam mo nang wawasakin talaga. Nagbabala rin siya na tiyak na may masamang mangyayari kung muling makakita ng South Korean drone sa kanilang teritoryo. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Iisang lahi lang to no? Hinati lang yung bansa nito pero iisang lahi lang din yan no? Tapos tignan mo ginagawa nila, Naku po, wag naman sana, no? Lalo na matapos mabigo ang diplomasyang pinangungunahan ng Estados Unidos na tapusin ang nuclear program ng North Korea noong 2019. Ito pa namang North Korea talagang nanggigigil na rin to, no, sa paikipag-away. Paano? Ang dami na nilang ginawang missile, ang dami na nilang ginawang mga pandigma pero hindi naman kasi nila nagagamit Kaya nanggigigil na sila mga tol kung kailan ba talaga nila magagamit yun. At eto, humahanap ata sila na makakaaway nila Eto na, pinakamalapit, di ba? Isang border lang. Asahan na lalo pang tataas ang tensyon habang papalapit ang eleksyon sa Estados Unidos upang gamitin ng North Korea bilang leverage sa mga usapang diplomatiko sa hinaharap. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Naku po. Gugunawin daw mga kapatid ng South Korea ang North Korea kapag may nasaktan sa kanilang mga kababayan. Kung titignan mo mga tol, isang bansa lang talaga to na hinati lang sa dalawa kaya nagkaroon ng border. Pero parehong Koreano tong mga to. 'Di ba? Yung isa civilized na, developed country na,
Habang yung isa naman napag-iwanan sa makalumang panahon. At ang tanging gusto ay makipaglaban mga kapatid. Grabe. Sa isa pang balita mga tol, eto naman. Estados Unidos o Amerika magpapadala ng anti-missile system sa Israel mga tol, no? At US troops sa Israel sabing ganun upang makatulong laban sa missile attacks ng Iran sa bansa mga tol. Ito naman ang panoorin natin mula rin pa rin dito sa UNTV. Grabe no? Iba't ibang mga kaguluhan na nababalitaan natin. Inaprobahan ng Estados Unidos ang deployment sa Israel ng Terminal High Altitude Area Defense o THAAD battery at 100 US troops na mag-ooperate nito upang depensa ng bansa at ng mga US personnel laban sa mga missile attack ng Iran ayon sa US defense official. Kumbaga parang ano rin to, no? Tulong doon sa Iron Dome. Di ba may Iron Dome ang Israel mga tol? Yun yung interceptor nila o nag-i-intercept na mga missile na papakawalan ng mga kalaban nila para hindi bumagsak sa himpapawid pa lang mapapasabog na. Eto naman magpapadala ang US ng parang same mechanic pa rin, no? Anti-missile system, no? Para makatulong din mga tol sa laban daw sa mga missile attacks ng Iran sa bansa. Ang THAAD system ay makakatulong sa pagwasak sa paparating na ballistic missile Di ba? Same lang. at bawasan ang panganib ng pagsabog nito. Wala itong warheads at hindi rin magagamit sa anumang strike o offensive attacks. Ang hakbang na ito ay bunsod ng pagpapaputok ng Iran ng mahigit sa 180 ballistic missiles sa Israel noong October 1. Kasi pag ganun karami, no? Pag ganun karami, may nakakalusot at nakakalusot talaga di ba? Paano kung susunod na gagawin ng Iran mas marami pa? O di ba? Hinihikayat naman ng Estados Unidos ang Israel na maging maingat sa kanilang pag-atake upang maiwasan ang mas malaking digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa mga US officials, nais ni President Biden na pigilan ang anumang plano ng Israel na umatake sa mga nuclear sites at energy infrastructure ng Iran. O kasi pag ginawa ng Israel yon mga tol, makakaapekto yun sa ekonomiya ng buong mundo, mga tol. So, damay-damay talaga, no? Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon. Yan ang mga balita natin mga tol. Dalawang matinding balita mga tol. Grabe na nangyayari talaga sa ating kapaligiran mga kapatid, no? Halimbawa na lang dito, ito medyo mas malapit-lapit sa atin mga tol. Diba? At malapit din sa atin mga kapatid ang South Korea. Diba? Ang babala ng North Korea, hindi natin alam kung gaano ka seryoso itong babala nila, pero may sagot na babala din ng South Korea. Ang North Korea nag-utos sa mga sundalo na mag-ready na daw sa pag-atake. Ang South Korea naman mga tol, gugunawin daw nila ang North Korea once may gawin itong hindi maganda sa kanilang bansa mga tol. Ay grabe. Kakaiba na talaga mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Sana naman wag po, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.